Hello guys! Welcome back ulit sa ating munting channel. So for today's video, magre-repat ulit tayo ng bonsai material. So yung mga nakapanood na nito, makikilala itong punong ito. So guys, kung kayo ay mapapadaan sa aking channel, sana po ay mag-subscribe kayo for encouragement. So, umpisa na natin. So guys, sa araw na to, ito yung gagawin natin. So, ito ay grafted na argaw gubat. So, linagay natin dito yung nagma-micro na frame na micropilya. So guys, madali itong i-graft kasi mabilis siyang maghilom. So, kaya ko ito i-re-repat dahil root bound na siya, ayaw nang bumaba yung tubig masyado, so mabagal na siyang mag-develop. So ilalagay natin siya sa malaking lalagyanan para magtuloy-tuloy yung development niya. So hindi natin gagalawin yung ugat nito, so slip pot lang natin para magpatuloy siya sa development niya. So pagka ginalaw natin tong ugat nito, so dapat tatanggalin din natin yung mga dahon nito. Pero dahil gusto natin na mapabilis yung kanyang development, i-slip pot lang natin guys. So ikutin na muna natin. So last year yata yung video nito, yung frame na micropilya plus frame na odorata o yung ating local na variety ng frame na. So ayan guys, lahat to ay ginrap natin sa punong ito. So, kagaya nung sa nasa video, nagustuhan natin yung galaw ng punong ito. So, kaya natin sinave dahil to nasa gilid ng pader. So, kaysa patayin lang. So, binigyan natin siya ng another purpose. So, ginawa natin siyang bonsai material. So, ito yung front niya. Dapat dito yung gagawin kong front. Ayan. Pero dahil meron siyang malaking cut dito, so ito yung gagamitin natin guys. Yan. So kilala yung frame ng micropilya sa hindi maselan na variety at mabilis siyang lumaki guys. Napabibilang ito sa mga fast grower na materyales. So yan na yung itsura niya ngayon. So gagawin natin dito, i-unwire natin yung mga kinagat na ng wire. Tapos mag-wire tayo ng konti doon sa mga gusto natin i-posisyon na mga sanga. So umpisa na natin guys. So titignan natin kung talagang root bound nga to kasi ang bagal niyang mag-drain. So hindi natin to tinali, so nakapatong lang to sa kanyang paso. So tingnan natin guys kung hindi masisira yung kanyang ano. Ayun. So medyo mabigat ito kasi malaking materialis na to guys. Titingnan natin yung kanyang ugat. So okay pa naman. Medyo root bound na siya ng konti pero dahil gusto natin magpatuloy siya sa growth, so slip pot lang natin siya guys. So binrush ko na rin yung base nito sa mga tumutubong mga algae. So nakakasira kasi sa bark ng puno ito. So lalagyan na natin ng media itong lagyanan natin guys. So tatabi muna natin to. So ito guys. So malalaki na yung butas nito. Yan. Yan. So lagyan lang natin siya ng bato dun sa mga malalaking butas para hindi matanggal yung kanyang media. So kagaya ng dati, lalagyan natin siya ng
ng mga pumistone sa ibaba para mas maganda yung kanyang draining guys at hindi magbara. Yan. So pagkatapos nito, syempre ilalagyan natin ng media. Ito yung nuhugasan natin na ano guys, na construction sand. Tinatanggal natin yung mga putik at mga dumi-dumi. Kung gusto niyo mapanood yung video nito, meron ito sa ating channel. So hanapin nyo na lang guys. So paumbukin lang natin sa gitna kagaya ng dati. Hindi na naman natin to tatalian guys kasi nga stable naman yung ating puno. So hindi ko na kailangan talian. Lalagay lang to sa isang safe na lugar. So wala naman tayong mga hayop na naalagaan para makatama nito guys. Yan. So ipipit lang natin kung okay na. Sipatin natin ng konti guys. Yan. So, titignan ko lang sa malayo guys para makita natin. So ayan guys. I-upright lang natin ng konti. Yan. So ganyan lang siya guys. So yung punong ito ay madudugtungan natin yung kanyang growth sa pamamagitan ng pag-slip pot. So pag yung iba mga masters natin dyan pag tinanggal sa paso, kinakat nila at sinatanggalan ng dahon. Pero dahil sa underdevelopment pa to, so ayaw na natin maantala yung growth nito. So i-slip pot lang natin. So hindi naman gagalaw to guys. Stable naman siya. So ano lang natin dito banda sa site na to. Yan. Yan. Masilipin natin ulit. So yan na guys. Ngayon lalagyan na natin siya ng media. So marami na yung inugasan natin sa pagkakataon na to para hindi magkulang yung ating media guys. Yan, siksikin lang natin sa may mga bandang nibari niya para magtuloy-tuloy yung paglaki. So maganda na rin yung forma ng nibari nito guys. And dati, siksikin natin sa gilid para walang hangin. Kasi pag nagkaroon ng hangin-hangin yan sa loob, so yung mga insekto, magkakaroon sila ng pagkakataon na pasukin ito guys, kagaya ng mga langgam. Yan. So by the way guys, pag nisprayan ko rin na insecticide yung mga materialis natin para hindi masira ng mga insekto.
Nilitaw lang natin yung nibari nito guys. Yan. So yung ginamit natin ng video dito, yung dati, river sand na rin guys. So sa mga hindi pa nakakalam, magandang gamitin yung river sand dahil maganda yung drainage nito. Hindi tayo mabubulukan ng ugat. Yan. Siyempre pagkatapos natin nalagyan ng ng river sand yung ating materials, so lalagyan natin sa taas ng mga pumistone para hindi matapon yung linagay natin na river sand. Yan. So nakita nyo guys, meron na siyang nakaspread na nibari dito. So nabuhay naman yung dalawa. So dito yung pinaka problema niya, wala tayo dito. So pagdating ng araw, magkakaroon din yan guys. So mag-stay siya sa pot na to. Matagal-tagal din guys, abutin din ng taon bago tayo mag-repot ulit. So lalagyan na natin ng pangibabaw. Para hindi, ang purpose nito guys, para hindi tumapon yung linagay natin na river sand sa taas. Kasi pag river sand, mabilis itong matapon. Dahil nga very loose yung characteristic ng river sand. So, maganda na rin tingnan kung pag meron kang ganito. Yung sa ibang bansa, ilalagay nila yung yung lava rocks na parang kulay itim. At saka yung iba, para sa kanyang maganda yung tignan sa taas, ilalagyan nila ng moss. So tayo, wala tayo nun guys. So siyempre, kung anong meron tayong available na mga material, yun ang gagamitin natin. So hindi kailangan na maging magastos yung hobbying ito. So pwede tayong mag-improvise as long na nag-work to para sa iyo at sa lugar ninyo. So bawat lugar sa ibang bansa, iba rin yung kanilang paraan ng pag-grow ng bonsai. Dahil bawat bansa iba-iba yung klima, kagaya na lang sa mga temperate climates na lugar, iba rin yung kanilang linalagay. So meron talagang panlagay sa bonsai, yung akadama, mga ganun guys, medyo costly kasi yung mga ganung material. Pero kung kaya niyo, mas maganda. Pero tayo, dahil isa lang tayong hobbyist, so kung ano yung uubra na meron tayo sa ating lugar, yun ang gagamitin natin. So ayan guys. So didiligan natin siya, titignan natin yung drainage na kung maayos ba. Sandali lang guys.
So, na pag nagde-develop tayo ng mga puno, mainam na ilagay muna to sa malalaking lalagyanan, guys. Kasi pag linagay natin sa maliliit, so kagaya nito, so sa size niya, siyempre hindi pa siya buo, napakaliit nito guys para sa development niya. So pagka i-develop pa lang natin yung puno, mas mainam na malaki yung gagamitin natin na paso. So kulang pa dito. Para maganda yung kanyang development. So okay naman guys, kita nyo tuloy-tuloy yung agos ng tubig dito sa baba. So ibig sabihin maganda yung draining ng media na ginamit natin. So yun yun yung maganda sa bonsai. Pag nag-grow ka ng bonsai, kailangan yung gagamitin mong media is fast draining guys. Kasi ayaw natin na mabulukan tayo ng ugat. Pag nabulukan tayo ng ugat, kasabay nito yung pwedeng mamatay yung puno natin. So paano natin malalaman kung nabubulukan na tayo ng ugat? So siyempre guys, mag-umpisahin sa mga dahon. Magbo-brown yung mga dahon, maglalagas to, maninilaw. So sa atin, dahil yung dating lalagyanan nito ginamit natin na media, river sand din. So nakita natin wala naman siyang naninilaw or na brown na dahon. So in fact, maganda nga yung itsura ng mga dahon nito. So ayan guys, ang susunod natin gagawin, siyempre sisilipin natin yung mga wire nito, yung mga ibang kinagat, tatanggalin na natin. So pinost natin muna yung video. So ngayon, so yung next natin gagawin guys, lilinisan muna natin yung puno, yung mga hindi kailangan, tatanggalin natin yung mga sa mga singit-singit, kasi hindi rin to magde-develop ng maayos pag maraming shoots na lumalabas sa mga singit-singit ng mga sanga guys. So para ma-concentrate natin yung strength nito sa gusto nating i-develop, so tatanggalin natin yung mga hindi kailangan. So mag-wire din tayo guys. So ito nasa taas. Dahil nasa taas naman to, hindi naman natin kailangan ng malaking sanga sa taas. So itong mahabang ito, puputulan na natin siya. Yun. So yung characteristic ng punong ito guys, napakabilis niyang lumaki yung mga sanga. So pag mag-wire kayo nito, huwag niyo masyadong pakahigpitan. Kapag maliliit pa yung wina-wire ninyo, kasi mabilis lang itong lumalaki guys. Yan yung mga nasa singit. Tanggalin natin. So mag-re-rewire din tayo kasi yung iba kinagat na nung wire.
Yan, ito nasa parting baba na to guys. Ito yung gusto ko tong i-develop na mas malaki. Lumaki siya kaysa dito sa mga pataas. So, yung principles ng pagbubonsai, kailangan yung nasa baba, yung first branch niya, mas malaki kaysa sa second branch. Malaki, paliit ng paliit guys, hanggang sa tumutubo sa dulo nito. So, ganun ka katsaga dapat yung gagawin mo na paghihintay para mabigyan ng magandang tapering yung mga sanga. So kagagahin ito guys, ito kasi nasa bend siya. So meron naman tayo dito sa may parang elbow niya. So tanggalin natin yung mga nasa loob ng bend. So gagamitin natin kagaya nito, yung nasa labas ng bend. Yan. So ito dito sa taas. Ganun. So yung basically yung gagawin natin yung ibang mga sanga nito for ramification, i-wire natin, i-place natin para mabuo natin yung canopy. So yung pagbuo ng canopy guys, so parang yung triangle ulit, pabukas siya sa baba, palit sa taas, pabukas sa baba. Ganun dapat yung paggawa ng canopy niya. Siyempre matagal na gawain to guys, kasi dapat matyaga ka talaga pag bumubuo ka ng bonsai para itong puzzle na buhay. So bawat parte i-develop para gumanda yung puno. So ito, dahil kinagat na ng wire yung kanyang sanga, tatanggalin natin siya, tapos uurong na rin natin yung kanyang cut back natin yung kanyang sanga. So pero hindi nangangulugan na ito na yung final na cut back niya guys. So lagi natin tatandaan, yung bonsai ay hindi mananatili sa forma niya na ganun na lang. So lagi itong nagbabago dahil ito ay buhay na art. So dahan-dahan lang kayo guys pagka kinagat na, especially sa ganitong materyales, kasi ayun, pwedeng masira yung sanga. Kasi malambot yung balat nito pagka bata pa. Pagka nag-matured na, dun tumitigas yung mga sanga nito guys. So meron tayong nabakbak dito, pero hindi naman ganong masela ng material na to. So yan guys, napakalaki nung ginamit natin. Kasi ito pinapalaki natin dito. Pero dahil gusto natin mag-giveaway dito, so babawasan na natin to guys, tapos i-wire natin ulit. So sa sitwasyong ganito, dalawa lagi tumutubo nito guys, left and right. So ang pipiliin natin yung nasa labas ng elbow. So tatanggalin natin to. Yan. Tanggalin natin yung mga nasa loob ng elbow. Ilinisan natin. So kung hanggang saan, sa tingin ko guys, dito. For now, dito natin kakat. Yun. Tapos, kukuha tayo ng sanga. Dito natin ilalagay.
Yung nasa elbow, tanggalin din natin. Sa loob ng kurbada. So, tinatanggal natin yung mga ganon. Kasi gusto natin yung nasa bend. So, pag nag-prepare kayo ng bend, so lagi nyo titignan yung ano nito, yung tubo dun sa bend, kung meron bang node o wala. Para pag na-prepare nyo na yung bend niya, nandoon na yung tubo nung sanga, guys. Yan. Konting linis pa. Another yan. Pwedeng ito. Yan, pwedeng ito ilagay natin. So, tanggalin na lang natin ito sa taas. Yan. So, dito, lalagyan natin siya ng sanga dito, guys. So, para makumpleto yung circumference niya. Yan. Dito natin lalagay. Yan. So, linisin pa natin yung iba. So, meron na dito. So, meron tayo dito, dito, dito. Yan. So, kailangan makukumpleto natin yung circumference niya, guys. Pag tignan natin sa taas, parang bilog siya. So, pero pag tignan natin siya sa harapan, so, parang triangle yung dating niya. So, dito naman, puputulin ko na rin to, guys. So, kahit na nagputol tayo ng sanga, kapag yung pinagputulan na may node siya, pag pinatuloy mo yun, guys, tuloy-tuloy lang lalaki yung sanga. Hindi to mag-stay na payat or ano, sa size niya, hindi siya mag-stay sa size niya. As long as may pinapahaba ka na isang sanga sa dulo, dire-diretso lang itong lalaki. So, mga tinatawag yun na sacrificial branch. So, kung may gusto kang palakihin na parte, kailangan may palargahin ka. So, matagal yung pag-wire nito. Pero, siyempre, tsatsagaan natin to, guys. Kasi ito yung paborito nating hobby. Yan, tapos dito, so, dito sa elbow niya, nandito, tanggalin natin to. Ito, dalawa yung nasa elbow, okay lang yan. Yung nasa loob ng elbow, guys, yung tatanggalin natin. So, dito tayo magkakat. Yun. So, itong mga to, hindi natin muna puputulin to, guys. So, eto, tanggalan natin ng konting dahon. Yan, i-wire natin ulit itong maliit yung wire na ilagay ko dati kasi maliit pa yung sangang to dahil pinalarga natin, lumaki na siya ang problema, bumigat, so bumababa siya, so tatanggalin natin yung wire na yan, papalitan natin. Yan. So sa tingin ko naman, okay na siya. Konting linis na lang.
Yan. Ito sa taas. Sa loob, tanggalin natin. Yan. So, mabilis lang itong guys, magkakapal. Ang technique lang natin gagamitin doon is magpuputol lang tayo ng puputol para tayong naggugupit. So, sa parting ito, so, i-clear natin ng konti. Yan. Yan. Ilalagay tayo dito guys. So, yun. So, yung principles na 1, 2, 3 guys, o 1, 2, conforme yun sa binigay ng puno. Kung kaya ba yung 1, 2, 3, or kaya ba yung 1, 2 lang. Kung di kayang 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. So, ano ba yung tinatawag na 1, 2, 3? So, ito yung sanga. So, 1, 2, 3. So, pwede natin, kung maraming binigay nung pwede naman natin patuloyin 1, 2, 3, 4, 5. Basta kaya guys, yung space at saka yung ng puno. Yung mga paggagamitan natin ng mga sanga ay kaya ng space. Pero kung masyado naman crowded, pwede na yung 1, 2. Yan. So yan guys, sa tingin ko nalinis naman natin na. So susunod natin gagawin ito mag-wire tayo. Yan. Kasi yung mga nasa sulok ng mga singit-singit, kailangan tanggalin natin yun guys. So yung para makita yung mga sanga. Yan. So minsan yung sa dulo na lang yung nabubuo. Tapos yung sa loob, malinis siya. So para na rin yung napapasukan pa rin ng araw. Kasi kung kakat lang natin ang kakat yan, hindi tayo naglilinis. So may tendency yung mga nasa baba, hindi maarawan. So tendency magda-dieback siya guys. So ito, wala na palang gamit ito. Tatanggalin natin tong wiring to. Siyempre yung tinanggalan natin, pwede natin ibalik ulit yon. So anchor lang natin dito.
So dahan-dahan lang guys, baka ito yung isang karakteristik din ng punong ito. Pagka nasagi mo yung maliliit na sanga, madali siyang mabali. So yung dinaanan ng ating mga wire, huwag na natin dapat daanan yon. Kasi pagka binalik mo yon, hindi maghihilom yung previous na dinaanan. So conforme din yung angle na tinatawag sa pag-wire. Hindi mo magkakamali, 30 degrees o 35 degrees o 40 degrees. Hindi laging nasusunod yun guys. Kasi conforme yun sa material dun sa binigay na sanga. Minsan, hindi siya laging nagagamit. Kasi nga yung space ng mga sanga, minsan, hindi pare-parehas yung ibinibigay na space. Yan. Yan. So, yan. So, tanggalin muna natin yung mga yung sanga dito na pwede natin tanggalin muna yung sanga guys na tumutubo. Pero wag natin sisirain yung basal node nito. Kasi pagka sinira mo yung basal node ng isang material, ng isang sanga, hindi natutubo yung shoots niya ulit guys. So pag ganito, wag mo lang isasagad yung cut mo. Tutubuan pa yan. Siyempre, gamit tayo ng mas mahaba-habang wire. Eto. So, gaya ng dati guys, yung mga pinaggamitan natin, huwag nating itatapon. So, pag nagwo-wire tayo, panatiliin natin na walang cross dun sa wire natin guys. Pag may nag-crossing ka, ikaw rin mahihirapan pagka tumubo na yung mga pag tumuba na yung sanga, mahihirapan kahit marami kang tatanggalin pagka yung nakakross yung mga wires mo. So hanggat maaari, huwag tayong magko-cross para madaling palitan pagka lumaki na yung yung kanyang sanga. So pagdating dito, nag-split siya sa dalawa. So pwede naman natin kunin parehas. So pero sa pagkakataong ito, isa lang yung ma-wire natin. Mag-wire na lang tayo ng panibago nun. So minsan din guys, kahit na walang node dun sa pinag-cut mo, itong punong ito, minsan tinutubuan din siya ng shoots dun sa walang node. Kaya napakagandang gamitin nitong puno na to. So pag ganito kaliit yung i-wire mo, huwag mong higpitan guys. Kasi napakabilis lang nito. So wire mo siya na medyo maluwag. Pagdating ng 2 weeks, pagka hinigpitan mo to, magtatanggal ka na naman. Yan.
Galawin muna natin. Hindi pa natin kailangan yun. So, kagandahan yung mga wire na pag nag-wire ka, kahit may sobra-sobra guys, huwag nyo nang putulin. Kasi kung hindi ka naman mag-show, hindi naman kailangan na putulin pa yung mga sobra-sobrang ganyan. So, ang purpose lang kasi ng wire, yung i-guide mo yung sanga kung saan mo siya gustong pumunta. Tapos, ang pinaka-goal ng isang bonsai yung magiging siyang wireless pagdating ng araw. So guys, salita ako ng salita dito. Hindi pala naka-on yung record. So nakapag-wire na tayo dito. So, ayan. Explain ko lang guys, itong mga nasa baba. So pagka nag-wire ka, paglaro mo ng mga branches, kailangan yung laro niya is parang semi-spiral guys. Yan, para lahat ng angle makikita mo yung sanga. Yan. So yung mga eto hindi mo natin kakat to, kulang pa naman siya. So eto na-wire na natin siya ulit. So guys, hindi nangangahulugan na eto na yung susundin natin na taper. So pagdating ng panahon na kailangan nating baguhin yung tapering ng sanga, ikakat pa natin yan. So walang permanent sa pagbubonsai. So lahat kinakat para magkaroon ng magandang tapering yung puno natin. So hindi nangangahulugan na pinorma natin na ganito, ganito na siya hanggang sa matapos, hindi. So ang bonsai ay isang living art. So kaya ito napakagandang exercise sa isip pag relax dahil ito ay continuous na lumalaki at doon tayo papasok, mag-intervene, ayusin na naman ulit. Yan. So para sa puzzle na walang katapusan guys. Ganun yung pagbubonsai. So kaya ito napili kong kahiligan. So ito tatanggalin natin to. Ang liit pa niya pa. Maluwag naman to pero yung isang side niya kinain na ng wire. So lilipat natin to dito guys. Yung pagka yung bonsai ay kumakapal na guys, pahirap ng pahirap yung pag-wire. Yan. Yan. So ito, dahil nasa taas naman siya, puputulan na natin guys. At ipoporma lang natin. Tingnan natin kung hanggang saan siya. Yun. So ito, puputulin ko na muna dito. So habang tumataas yung puno, pag nag-umpisa na siya mag-ramify guys, yung sa taas, hindi naman kailangan na sobrang lalaki yung mga sanga. So, pwede na natin i-cut yung mga ganito.
Yung sa dulo guys, pwede natin i-cut yun para magrami, umpisa na yung magramify. Yan. So, yan na. So dito, cut ko na rin yun. So nagkaroon na siya ng yan, mapupuno itong, so pakita ko lang sa inyo guys. Eto guys, pag nagtubuan na ito, kakat lang na ng kakat yan, mabubuo na itong pads na to. So napakabilis nitong magkaroon ng pads guys. So, sa taas. Yan, medyo delikado ng konti yung mga maliliit na sanga. Pag nasa taas na tayo, madali itong mabali, malutong. Konting sagi lang putol guys. Yan. So eto, dito natin siya ilalagay. So kakat na natin muna. Nasa taas naman to. Yun. So pansinin nyo to guys, wala siya rito. So hihintay pa natin lumaki to para magkaroon siya dito. So meron naman siya nakaabang dito. So darating yung panahon, mabubuo din yan. So yung magiging itsura ng puno ninyo ay totally nasa gumagawa yan guys kung ano yung magiging itsura. Yan. So pansin nyo dito, wala pa siya rito kasi hinihintay pa natin yung maliit dito. So kung ano lang yung magagawa natin ngayon, yun lang yung gagawin natin guys. So ito, kinagat na rin nung puno yung sanga yung wire. So tatanggalin na natin ito. Dahan-dahan lang guys kasi madaling mabali yung mga sanga nito. Dito pala yung angkaro niya. Yan. Kadalasan para hindi time consuming yung pagbobonsai,
Minsan binibisita ko yung puno kung meron ng kailangan ni wire. Nagwo-wire na rin ako guys. Kasi yun makakasave ng time para hindi tayo ma magahol sa oras. Yun dito medyo bumaba to. Yan. So ito hindi natin gagalawin itong mga to kasi ito yung palalakihin natin. So although may kinagat na ng wire dito, ito pinakadelikado, napakalutong ng ganitong stage na sanga guys. Yun, tanggal natin yung kinagatan ng ano. Ayan. So dito tatanggalin natin mga dahon para tumubo na yung malilit na sanga kasi ito nasa dulo na. So tingin ko pwede na ito mag-ramify. Yan. Yan. Yan, naubusan na tayo ng maliit na wire. So hindi bali guys, yung iba pa na medyo pwede nang i-wire, i-wire na natin. So ito, sa tingin ko mag-hold naman yan. Ito, tatanggalin natin, papalitan natin ng malaki-laking wire. Di pa kasi dumating yung in-order kong wire guys. So, pansinin nyo to guys, ito. So, meron sanga dito at saka ito, pwede natin pagsamahin sa isang wire. Yun. Para hindi kakapal yung mga wire ng mga sanga. Dadami ng dadami yan pagka hindi natin ginawa yung pagdo-double wiring sa mga sanga guys. So itong stage na to guys, madaling mabali ito. Napakalutong pan to. So ang gagawin natin, daan-daan lang. Yan. Yan. Yun. So dito naman tayo. Kita nyo guys, pagka sobrang dami ng mga sanga, ano na, ang hirap ng mag-wire. So habang kumakapal to, pahirap ng pahirap. Ngayon, pagkadating ng araw na pwede na siyang i-wireless, trim-trim na lang yung banat nun. Yun. Tignan natin. So taas muna.
Yan. Yun. So pagdating dito, so meron tayong ulit bakanting isang wire. So i-wire na natin to guys. So, minsan para makatipid kung abang araw-araw yung inalagaan ng bonsai ninyo, kung meron na kayong nakikitang pwede nang i-wire, i-wire nyo na para less yung time na gagawin nyo. Yan, hindi to maigpit guys, yung mga maliliit. Maluwag to para abutin ng isang taon bago tayo magtanggal ulit. O 6 na buwan. So yung ibang mga masters may mga target sila na araw. Pero magsiset ka ng target time, hindi naman talaga natatapos yung bonsai guys. So lagi naman tong may gagawin at gagawin kayo. Yan. Yan, ganyan muna guys. So, taas, tapos baba, bend, yun. Yan, parang spiral lang dating guys. Yan. So ito, kung gusto pa natin pahabahin yung dulo niya. Yan. So ito, magpapalit na tayo ng wire kasi itong maliit na wire hindi na niya kaya yung bigat. So bababa ng bababa to habang lumalaki guys. Gawin natin, palitan natin ng mas malaki-laki. Yan. So pansinin nyo guys, yung sa baba nag-spread na siya. So pabilog, pag tinignan mo sa taas ito, pabilog yung korte. Tapos triangle shape. Yan. So malapit na guys. Ito sa dulo. Yan lang yung gagawin natin dyan. Yan. Yan. So kakapal na to guys. So tanggalin natin to. So mahaba naman siya. At least one ruler kasi yung pinuputol ko guys para hindi ma-short. Hindi baling sobra yung wire, basta wag lang short.
Basta-basta po. Yan. So dito tayo magagawa ng pads. So kaya natin pinapahaba to. So ayan guys. So tapos na yung sa baba. Sa second. So dito sa taas may natapos na rin. So dito naman tayo. Yan. Yun. Alam natin. Yun. So dito tayo. Yun, kinagat na rin ito. Umorder tayo ng wire sa isang shop, sa Shopee. Ang in-order natin 2 at saka 2.5. Sa tingin ko yung 2.5 at saka 2, yun yung madalas gamitin guys. Kasi yung 2.5 kung pag hindi niya kaya yung sanga, pwede natin doblehin. Lalim na. Itong delikado guys, pag nakagat na ng wire at nahila mo yung sanga, yun, pwedeng mabali kasi malutong yun. Malutong na yun guys. Yan. Kaya kailangan maingat na kayo sa stage na to, lalo makapal na yung puno. Yun. Tapos, wire tayo. So, dahil na-repat ito at hindi natin ni-root prune, guys, ang pakabilis lumaki niyan nito, yung mga sanga, yung mga wire natin. So, babantayan lang natin pag ganito yung ginawa natin sa puno. So, kung may magtatanong sa inyo na pwede naman pala yung slip pot kahit hindi i-prune, lagay lang sa malaki. Ginagawa lang natin to guys pag under development pa yung puno at gusto natin tuloy-tuloy siyang mag-develop. Kung hindi natin i-root prune yan pagdating ng panahon, magsasuffer lang yung puno guys. So mag-end up ka ng slip pot ka ng malaking lalagyanan hanggang sa maubusan ka na. So ginawa lang natin to para makasave tayo ng time. Yung isa.
Tapos to dito. Ito rin. Kinagat na rin to ng wire, guys. So, napakabilis lang talaga nito. Yan. So, yan. So, ito. So, ito nandito. So, pwedeng ito ilalagay natin dito. So, tatanggalin natin to, guys. Yan. So, ito dito. Pwede rin dito. So, yung paglalagay ng pads dito ay hindi isang level lang, guys. Medyo, ito, albawa dito. Meron siya dito, meron siya dito, meron siya dito. Hindi pantay-pantay para magkaroon siya ng silhouette na conical ang dating. So, ito, nasa dulo naman siya. Tanggalin natin to. Ito. Anchor. Tapos, yan. 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 So, ito guys dito. So, level by level yung paglalagay ng mga paglalagay ng mga paddings. Madali yung matanggalan ng sanga to, guys. Lalo na maliliit pa yung mga sanga. Nilalayan ko lang para hindi ma-press between the wires yung sanga. Yan. So, meron tayong i-retain para mas malaki ang mabilis lumaki. Yan. So, ito dito sa taas ay ng mas maliit-liit. Kuha lang tayo ng maliit, guys.
So dito, so nagkabulbul na yung aking maliit na wire. Kasi hindi ko masyadong ginagamit ito, mas napakaliit guys. So, minsan, maliliit yung mga dapat i-wire. So, pwede na rin kahit papano. Inubo na yung lolo. So, yung video ito guys, tumataging tingnan man to na parang may gitsang oras na naman ito. So, nagamit pa rin natin kahit papaano. So, ito, rarami pa na natin to. Yan. Meron sa baba. So, hindi naman natin kailangan. Yan. So, dito tayo. Taas muna, tapos baba, taas ulit. Yan. So, ito na lang. So, ito guys, itong wire na to. Kasi dati sinubukan ko ng mag-bonsai. Siguro nasa 10 years ago kaso dahil wala akong hindi pa masyadong yung YouTube nun. So, ngayon ko lang nakahiligan talaga yung pagbo-bonsai. Nasa loob ng bend, tanggalin natin. Yan. So, pwede rin palang magamit ito sa maliliit na sanga. Yan. Yun. So, ito, kahit na meron siya doon, lalagyan pa rin natin dito para makumpleto yung silhouette niya.
Yan. So almost tapos na yung ginagawa natin, guys. So hayaan ko muna yung iba. Ito may naiwan pa rito. Dalawa. Tapos dito. Pero ito iwan ko muna. Masyado pang malambot yung mga sanga. Ito rin. Ito, start natin ramify. Ito rin. So ito, tanggalin natin to, guys. Yan. So ayan, guys, nakarating na naman tayo sa dulo ng ating channel. So guys, itong banda rito, hindi mo natin gagalawin kasi mababali lang yung mga sanga. Masyadong malambot pa. Mataas pa yung oxens dito sa taas. So dito, nag-wire na tayo sa baba, saka yung iba. So yung mga ibang kagaya nito, pag laki-laki ng konti nito, dito natin i-resto. So lahat may kanya-kanyang lugar para mai-ramify natin yung ating bonsai. So ayun, guys, sana nagustuhan nyo itong video ito. So sa lahat ng nakapanood ng video na nito before, so ito yung ating update. So unti-unti, guys, nabubuo na siya, makakapal na. So ang challenge dito ay yung paglalagay ng mga paddings. Okay, so mag-update na naman tayo nito sa pagkatapos ng ilang linggo or months. So mabilis lang naman. So ayun, guys,
Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, sana po mag-subscribe kayo for encouragement. Thank you for watching The Yard Grower. Hanggang sa muli guys.